Ang aso? Ang aso. Alam mo mga amoy-amoy. Alam mo na siguro galing ka sa aso. Hindi. Minsan iniiwasan ko yung aso. Mas masasama sa yung dalawa. Naman siya. Kaya yun. Pag hindi pa ako babangon, Gumigising ka. Kasi tinatamad kasi mag-gumising na mga yan. ang anong man siya, alas 3, alas 12. At tao na rin. Tabahaw pala ako ko yan, may baby na paggabi. Ayun na naman gumising. Mahulog ka dapat. Ano eh, pag hindi ko lang po siya pakain siya. Simula kasi ng baby sa akin na lumaki. Ganon din yung lola niya. Pag nakita nila, alam mo, Good morning. Hindi ka na. akala mo mga kami. Ha? Okay na, oh. Dalawa pakanti, oh. Okay na, kasan sa kaso. Wala mo na. Naman? Wala na kulay na. Ay, Ha? Kasi yan, black pa na. okay na. Sa Siri, sanggal mo. Nakasama ka kasi sanggal mo. Siri, lahat ka. Yan sa akin. Ay, hindi niya na po. Ay, mabalik. Ay, mabalik.
Kahit pa, bawat mo sila. Ganyan yan, naglalaro na yan. Hindi na pinapansin na. Ako nung tatawid ko lang ng dahil. Brown. Lang yung Hangin tayo, wala hangin. Dahan-dahan. nilalagyan. Pero may hangin na may tawag. Thank you. Sorry for... Hindi mo mga tawag. Di ba ada siya dati? Nasa panty. Sipag niya eh. Bilisin ko yun. Ako 50 na siya. Ayun nga, sabi ko hindi ko magiging. Sa trabaho niya, ay mag-isala. Ako talaga nag-isala. Nalimutan ko yung basta. Basta mo, di ba? Pwede magpaston na na. Yan, nag-uwi. Pwede masanay. Hindi. Awak ko yun eh. Nagdepende ka ba? Basta Hindi. Kasi nga ito, di ba, walang bakal ito eh. Walang kanto. Gusto ko na pala naman sa may susunod dyan ng gold. Buwan na. Hindi ka sa motor. Pareho nga, basta mag-tuloy ka pa gano'n. Oh, hindi ka pa muna sa laptop. Hindi. Awal pa ko safety net. Ang safety net. Si Alto baka mo yung Alam niya, marami yung samantala na tayo rin bumili. Ngayon, hindi ko naman alam ito. Halimbawa, meron tamad ka na tumayo. Hindi na alam eh. Stop na. Tapos mga mayroon naman, hindi ko na malinlay. Hindi na naman dito. Pagdalawa kami.
ba'y masaya ngayong umaga? Amen? Amen. Amen. Di naman po halata. Amen. Kayo ba'y masaya ngayong umaga? Amen? Amen. Kung tayo ba'y masaya, tayo ba'y magsitayo, tayo ba'y mawit na ako'y likas. Ako'y likas. Sing. Ako'y likas sa dugo ni Jesus. Ako'y likas. Akala ko yan. Ako'y likas sa dugo ni Jesus. Sana ko'y kanyang tinubos. Buhay ko'y binago niya. Purihin siya. Meron na yung song po. This is the day. This is the day we need to sing. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Amen. Pagdating po natin ating mga Bibles po sa Proverbs chapter 18. Amen. Yan ang pabala. Amen. Amen. Basahin po natin ang sabay-sabay. Hanggang verse 1 po, hanggang verse 24. Amen. Verse 1, ready read. Through desire and having separated himself, seeking and intermittent with all wisdom. A fool one cannot delight in understanding, but a jar may discover itself. When the wicked cometh, they cometh also contempt, and with ignominy reproach. The words of a man's mouth are deep waters, and the wellspring of wisdom is a flowing brook. It is not good to accept the person of wicked to overthrow the righteous judgment. A fool's lips enter into contention, and his mouth calleth for strokes. A fool's mouth is destruction, and his lips are the snare of soul. The words of the talebearer are fools, and they go down into the evil of Mark's part of heaven. We also that follow his word, rather read than his great wonder. The name of the Lord is a strong tower, wherever you shine into it, and you sing. The rich man's wealth is a strong city, and the high wall is his own city. Before destruction the heart plans haughty, and before honor is revealed. He that answers the matter before he it is folly and shame again. As the spirit of man who sustains firmly, but the wounded spirit would bear. The heart of the prudent getteth knowledge, and the ear of the wise seeketh knowledge. A man's gate maketh room for him, and bringeth him before great men. He that disperses his own cause sin and just, but his neighbor cometh and searcheth him. And the Lord causeth contention to cease, and parteth between the mighty. A brother repenteth is harder to be won than a strong city, and their contentions are like bars of castle. A man's belly shall be satisfied in the fruit of his mouth, and with the increase of his lips shall be healed. Death and life are in the power of the tongue, and they that love it shall eat the fruit thereof. Whoso findeth a wife findeth a good thing, and obtaineth the favor of the Lord. The poor will send in riches, but the rich shall serve roughly. Amen. A man that not friend of enemies should himself friendly, and there is a friend that sticketh closer than a brother. Amen. Morning po sa bawat isa. Are you happy this morning? Amen? Amen. Amen. Punta natin ang ating pong text ngayong umaga sa Ecclesiastes chapter 2. Ecclesiastes chapter 2. Chapter 2 verse 14. Nandiyan kaya? Are you there, man? Nag-usay na rin sa sabay. Ecclesiastes chapter 2 verse 14. Ready, read. Wise man's eyes are in his head, but behold, walketh in darkness. Thine thyself perceive also that one even giveth to them all. Sabi ng Bible, the wise man's eyes are in his head.
Our devotion this morning, the eyes of a soul winner. Amen? The eyes of a soul winner. Tayo manalangin, dakilang Diyos. Salamat po. Ngayong umaga sa blessing po, Panginoon, na kami may kaglayin na kalakasan. Bagong araw po na ito, Panginoon, ng Sabado. Palayan po, Panginoon, ang inyong devotion. As we prepare po, Panginoon, for our soul winning endeavors, station follow-up and Bible studies po, Panginoon. Salamat po sa inyong mga anak. Umaga po, Panginoon, sa pagparito po, Panginoon, upang mahamon langit po mga salita. Magpala po, Panginoon. Salamat po sa biyaya sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. You may be seated. At muli magandang umaga po sa bawat isa. Praise the Lord for a great day. Amen. Binigay sa atin ng Diyos. Amen. At last 8 pa lang, mataas ng araw. Salamat sa Panginoon. Mga nakatunin ngayong umaga. Good morning po. From South area, Sister Chris. Si Sister Joy sa West area. Sa CBBC San Pedro, si Ezekiel James Tanyo. Praise the Lord. Dito makikita po natin, amen. Tapos na tayo sa the who, the where, the why, the when, the who, and the how of soul winning. Tayo naman po ipupunta mabutit sa mga senses. The senses of a soul winner. The senses of a soul winner. Wala natin the eyes. Okay. Tapos later on, the kidney, the stomach. Diba? Okay, the eyes of a soul winner. Nasabi po ng Bible yan sa ating pong binasa sa Ecclesiastes chapter 2 verse 14. The wise man's eyes are in his head. Kasi mga kapatid, ang mata ng isang marunong, sabi ng Bible, ay nasa kanyang ulo. Right? Amen? Ang ibig sabihin yan, mga kapatid, kung nasa ulo yan, ibig sabihin ay malawak ang kanyang pananaw. Amen? Siya ay nakatingin sa malawak. Kasi pag nasa baba, kaya nga makikita niyo po, yung mga, anong tawag yan, yung mga, ang tawag yan sa mga tabi ng seashore, mga nilalagay na taas, watchtower. Yan, yung mga watchtower. Di ba yung matataas? Matataas para kita, paligid. Kita, mas malawak ang magiging vision. Nemphasize ng Bible po dito na yung marunong ang kanyang matay nasa ulo. Wala sa paa, amen? Okay? Sa paa, dito. Malawak ang ating paningin. Pero tayo bilang isang mag-aakay ng kaluluwa ay titingnan po natin kung saan dapat tayo nakatingin. Basahin mo natin ang Psalm 119 verse 37. Psalm 119 verse 37. Sabi ng Bible yan sa Psalm 119 verse 37, lahat ng tao ay may mata din naman, amen? Okay? Kanya nga lamang, iba't iba kung saan nakatingin. Pero ngayon, bilang isang soul winner, ay tingnan natin kung saan dapat tayo nakatingin. So sabi ng verse 37, I did turn away my eyes from beholding vanity and quicken thou me in that. Oh, you see, sabi ng Bible, turn away my eyes. Okay? Alisin mo ang aking mga mata mula sa pagkatingin sa mga bagay na walang kwenta. Sabi ng Bible. Kundi makita natin, buhayin mo ako sa iyong and quicken thou me in thy way. Ay buhayin mo ako sa iyong mga kaparaanan. Okay? Sabi ng Bible, mapatid, tayo po'y ligtas na, anak na po tayo ng Diyos. Alisin natin ang ating mga paningin sa mga bagay na walang kaparakan. Amen? Sa mga bagay na walang kwenta. Okay? Upang tayo po ay lumakad sa paraan po ng Diyos. The number one that we can see here, sabi ng Bible, sa verse 18. Verse 18. Okay? 119 verse 18. Ready? Basa. Open. I may behold wondrous things out of thy law. Number one. Okay? The eyes of a soul winner looking on the Word. Okay? Looking on the Word. Sa kanyang mga salita. Doon tayo dapat tumingin sa mga salita ng Diyos. Sabi ng Bible, open down mine eyes. Buksan mo ang aking mga paningin upang aking mapagtanto ang mga kamanghamanghang bagay mula sa iyong mga salita, sa iyong mga batas. Okay? Hindi natin makikita ang kamanghamanghang gawa ng Diyos, mga kapatid, amen? At hindi natin mapagtatanto kung hindi natin buksan ang ating mga salita, ang ating mga mata sa kanyang mga salita, amen?
Kung tayo po'y nakapiring. Kaya nga, salamat may salita ng Diyos. Ito yung nagbukas ng ating mga paningin. Amen? Ito yung nagbukas ng ating pong mga bulag na paningin, espiritual. Nagbukas sa ating pong puso upang makita natin ang kagandahan ng kanyang batas. Kaya tayo bilang mga Kristyano, soul winner, saan tayo nakatingin? Sa salita ng Diyos. Amen? Hindi sa salita ng tao. Hindi sa salita ng tao, hindi sa pangangantyaw ng tao, hindi sa pangungutya ng tao, kundi sa paghamon at promeso ng salita ng Diyos. Amen? And I will be with you always, even unto the end of the world. Sabi po ng Bible. Okay? Ay may salita po ng Diyos na dapat buksan natin ang ating mga mata. Tingnan natin ang kanyang mga pangako, kapatid. Amen? Dito tayo tumingin. Okay? Hindi sa salita ng tao. Hindi sa panlilinlang ng tao. Hindi sa salita ng sanlibutan, kundi sa salita ng Diyos. Sabi ng Bible, open thou mine eyes. Bukas ba ang ating mga paningin? Kaya hindi natin makikita kung tayo pinakapikit. Amen? Okay? Kung tayo pinakapikit, dapat nakabukas. Oo. Kaya nabukas ang ating mga mata sa salita po ng Diyos. Kaya ngayon po yung una natin mga kapatid, ang salita po ng Diyos. Amen? Before we go out, ay tayo po may salita ng Diyos. Amen? Upang makita po natin ang vision ng Diyos para sa atin bilang mga soul winners. Hindi ang salita natin dala natin, ang salita ng Diyos. Amen? Kung salita lang natin, ano ba naman ang salita natin? Mayroon din naman silang mga sariling salita. Tama? Kundi ang meron tayo yung salita ng Diyos. Sabi ko ng Bible, heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. Kaya ito yung dala-dala natin, ang salita po ng Diyos, na may pahayag po natin sa tao. Ito po ang magkakalog po sa kanila, mga kapatid, ng bukas na paggunawa, okay, patungkol sa kanilang kalalagayan. Yung salita ng Diyos, ang sabihin natin, straight to the point. Kung salita ng tao, paligoy-ligoy pa tayo eh. Di ba ang pogi-pogi mo? Di ba ang ganda-ganda mo? Magbubulahan pa. Di ba? Gusto ng tao, bula-bulahin pa. Straight to the point. Kaya po mga kasaranan kayo tulad ko. Sabi ng Bible, di ba yan sabi ng Bible, magagalit kayo sa akin, di magalit kayo sa Diyos. Sa Bible lang may sabi niyan, di naman ako. Natin, amen? So, the eyes of a soul winner looking on the Word. Dito tayo nakatingin sa mga salita po ng Diyos, kapatid. Amen? Hindi sa panlilibak ng tao, hindi po yung pangangantyaw. Okay? Kasi kung diyan ka titingin, mga kapatid, ikaw ay madi-discourage. Number 2, John 4:35. Okay, John chapter 4, verse 35. John 4:35, andyan na kaya? Okay, basahin natin. Ready, basa. Say, there yet 4 months, and then cometh harvest. Behold, he says to you, lift up your eyes, and look on the fields, they are white, ready to harvest. Sabi ng Panginoon, huwag mong sabihin, may 4 na buwan pa bago darating ang anihan. Okay, narito, sabi niya, sinasabi ko sa iyo, okay, itaas mo ang iyong mga mata at tumingin sa field, for they are white or ready to harvest. Number 1, not only looking on the Word, but number 2, looking on the Word. Word. Dapat tumingin tayo sa sanlibutan. Amen? Hindi tayo titingin sa ningning ng sanlibutan, kundi tumingin tayo sa kalagayan ng sanlibutan. Amen? Sabi ng Bible, look on the field. Okay? Tumingin po tayo sa mga anihin. Tingnan natin ang sanlibutan, sila'y napapahamak. Pupunta ng impyerno. Wala silang kaligtasan. Tingnan natin ang kanilang pagkapariwara, sa kanilang pagtindi ng kanilang pagsalansa. We need to look unto them. Okay? Sila po ay nandito sa sanlibutan ito, marahil masaya. Okay? Pero tumingin ka sa kanilang katapusan. Minsan, pag tumingin ka sa kanila, iba naman kasi tingin natin, naiinggit tayo, titingnan natin kayamanan nila. Natin natin, parang tayo po yung kawawa, parang silang nag-i-enjoy. Kapatid,
Tumingin ka sa katapusan nila, kapatid. Ligtas ba sila? Amen? Doon tayo tumingin. Doon tayo tumingin sa kanilang patutunguhan. Doon tayo tumingin doon sa kanilang destinasyon. Doon tayo tumingin sa kanilang eternidad. Ligtas na ba sila? Amen? Doon tayo tumingin na, ay, ang pugit-pugit mo. Ano kasi tinitingnan? Ay, ang cute-cute niya. Okay? Kundi tumingin tayo, maputid, ayon sa kanilang kalalagayan, kondisyon ng kanilang kalalagayan bilang makasalanan, sila'y napapahamak sa apoy ng impyerno. Kaya po sabi ng Bible ni Kristo na mayroon pang 4 na buwan. At ating pong walang bahala ang pag-aakay ng kaluluwa. Go preach the gospel to every creature. Sabi po ng Panginoon. Amen? What does it mean? We need to look unto them. Okay? Binigay sa atin ng Diyos, mga kapatid, ang authority. Okay? Para tingnan sila. Kailangan natin silang akayin. That must be the eyes of a soul winner. Amen? Hindi yung tumitingin kung anong anong kanyang tinitingnan. Okay? Tumitingin sa mga bagay ng sanlibutan. Okay? Na isang araw, dahil sa katitingin ng bagay ng sanlibutan, nawala na sa kalooban ng Panginoon. Pero kung titingin tayo sa kalagayan ng sanlibutan, kapatid, huwag kang tumingin sa mga bagay ng sanlibutan, kundi tumingin ka sa kanilang kalalagayan. Kanilang kalalagayang spiritual. Okay? Mamamatay yun eh. Diba? Ano man meron siya, ano mang karangian meron siya at kayamanan meron siya, mamamatay yan. Pag namatay ba yan, sa langit ba siya pupunta? Yun yung tanong eh. Kaya dahil lang gano'n ang tingin mo sa kanya, ay pupuntahan mo siya para ibahagi mong salita ng Diyos. Amen? Okay? Yan dapat mga kapatid ang nakikita ng mata natin. Okay? Hindi yung mga panlabas. Panlabas lang yan. Yung ningning ng sanlibutan, panlabas lang yan. Okay? Kundi tumitingin tayo doon sa kanya ng panloob. Ano po ba ang kaluluwa na meron yan? Kaluluwa ba yan na ligtas o kaluluwa pang hindi ligtas? We need to look onto the Word. Amen? Ang sabi ng Panginoon, look. Okay? Look on the fields. Okay, that is our field, the Word. Yan yung ating anihin, ang sanlibutan. Ang ating area. Okay, mga lugar na pinupuntahan natin. Oo. We go to the Word, not to become worldly. Amen? We go to the Word to reach them for the Lord. Amen? Eh, yun yun. Mga tao, they go to the Word to become worldly. No, we go to the Word not to become worldly, but to reach the Word for the Lord. Eh, pakabutin natin ang sanlibutan para sa Panginoon. We need to look unto them about their condition, not about their possession. Amen? Pag pupunta ka, maingit ka na. Minsan, pag pupunta ka, malaki bahay, ayaw mo nang katukin. Bilis-bilis nyo. Okay, mga? Okay? Sa minuto pa lang, 1 kilometro ka na agad. Marami nang nadaanan. Katukin. Bigyan natin ng oportunidad, mga kapatid, na sila ay makapakinig ng salita ng Diyos. Oo. Katukin, kausapin. Gaano man sila katanyag at kayaman. May kaluluwa yan. Pag hindi ligtas, napapahamak sa apoy ng impyerno. Amen? Eh, dapat ganun po yung ating mga paningin bilang mga anak po ng Diyos at bilang mga soul winners especially. Amen? So the eyes of a soul winner, number 1, looking on the Word. Sa salita ng Diyos, yan dapat tayo nakatingin. Number 2, looking on the Word. Sanlibutan. Okay? And number 3, mga kapatid, sabi ng Bible, basic po ito, mga kapatid, Hebrews 12 verse 2. Tapo natin to. Alam mo. Sabi ng Bible sa Hebrews chapter 12 verse 2. Verse 2, ready, read. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the
joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. Not only looking on the Word, looking on the Word. Number 3, looking unto the Lord. Matuto naman kayo ng mga rhyme. Amen? Word, Lord. Amen? Okay, we must look unto the Lord. Huwag kang tumingin, mga kapatid, sa mga persecutor. Amen? Don't look on those discouragement, but look on Him that encouraged us, and not none other else but the Lord Jesus Christ. Amen? Look unto the Lord. Tumingin tayo sa Panginoon, kapatid. Okay? Kung tayo po'y nahirapan na, ang init naman, magsusulwinik. Ay, buwan, tumingin ka sa ginawa ni Kristo, nahirapan siya sa cross. Amen? Okay? Siya ay nahirapan, bumbira, tanghaling tapat ay nakabitin siya doon. You imagine? Amen? Tanghaling tapat, alas 12 hanggang alas 3, tayo nakabitin sa krus ng Kalbaryo. Pagkainit-init, nandun sa, anong tawag niyan? Nasa itaas ng bundok. Okay? We must be looking unto the Lord. Dapat sa Kanya tayo nakatingin. Looking unto Jesus, sabi mo ng Bible, tingnan po natin mga kapatid ang Kanyang ginawa para sa atin. Na tayo po'y makakagawa rin ng sakripisyo sapagat nakita po natin ang ginawa ng Diyos sa atin mga kapatid. Amen? Amen? Okay? Huwag tayong tumingin sa mga discouragement, kundi tumingin tayo mga kapatid sa encouragement. Okay? Sa mga nag-encourage sa atin, doon tayo tumingin mga kapatid. Amen? Amen? Amen. Kaya nga, pag ikay natingin sa mga discouragement, tandaan po natin mga kapatid, nandun yung tayo po'y magsasawa, manlalamig, mawawalan ng gana, mapapagod. Sino man hindi napapagod? Okay? Sino ba naman hindi napapagod? Okay? Lahat tayo napapagod, right? Amen? Yung kagabi nga, galing pa kami Akaya, karating kami, nauna na. Nauna na. Okay? Pero ganun pa man, kapatid, ay kailangan bumangon. Amen? Because we need to look on the Word. We need to look unto the Word. And we need to look unto the Lord. Amen? Kasi mayroon tayong kailangang tingnan at mayroon tayong kailangang hanapin ngayong umagang ito, kapatid. Mga taong napapahamak. Amen? Okay? At, hindi ko nilagay yung verse ko dito. May nahanap ako. Praise the Lord for the Lord Jesus Christ. Sabi ng Bible, the author and the finisher of our faith. Eh, siya yung may akda, mga kapatid. At siya yung magtatapos. Pag hindi ka pa tapos, hindi ka pa tapos. Amen? Marami mga Kristiyano, tinatapos na nila, hindi pa sila tapos. Nagtatapos sila sa kalagitnaan. Okay? Kaya dapat tumingin tayo mga kapatid. Amen? Doon sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo sa atin. Okay? Kaya hanggang kailan tayo magsusoul winning? Pwede hanggang dumating ang Panginoon. Amen? Kung maiwan ka dito sa tribulation, di mag-soul winning ka pa rin. Amen? Walang gusto mo na okay? Meron pa rin magsusoul winning during tribulation, pero mas mahirap na po sa kanila. Amen? Mas mahirap na po sa kanila. Okay? Pahirapan na. Salamat, nandito tayo sa malayang period. Okay? The grace period. Amen? The church age. Amen? Okay, this is the church age. Kaya dapat tayo po ay tumingin mga kapatid lagi sa Panginoon. And lastly mga kapatid, Revelations 21:21. Siyempre, doon tayo sa huli. Revelations 21:21. Revelations 21 verse 21. Sabi ng Bible dito, 21:21, ready read. And the 12 gates were 12 pearls. Oh, every several gate was of one pearl. And the street of the city was pure gold, as it were transparent glass. You see, mga kapatid, amen? Sabi ng Bible, mga kapatid, our eternity, okay? The New Jerusalem, sabi ng Bible, the streets are made of pure gold.
purong ginto, sabi ng Bible. As it were transparent glass. Mga ginto pero transparent. Diba? Nakita ka na ba ng ginto na transparent? Bo! Pero dito mga kapatid, amen. Kay the new city, the new Jerusalem, mga kapatid, kung saan tayo isang araw mananatili ng pangwalang hanggan. The street is made of pure gold which is transparent. Yan po ang patutungan na rin. Ay, save, amen. Dapat save ka, so ganyan ka. Kung di ka save, wow ka naman. Pupunta sa langit yung inakay mo, ikaw hindi. Looking unto the word, on the word, looking on the word, looking unto the Lord, and lastly, mga kapatid, looking forward for that gold. Amen? Amen! We look forward for that gold. Ay, mga atleta, kapatid, they look forward for the gold that will corrupt, that will tarnish one day. Okay, pinaganda nila yung mga Olympic. Di po ba? Mga Olympic athletes, every 4 years lang ginaganap po yan, but they're preparing for that gold. Ito po ang Pilipinas, di po ba, nung nakakuha ng ginto, ganun na lamang, di po ba, amen? Sabagat it's very rare for our country to get gold from the Olympic. Kaya nung nakakuha ng gold, talaga naman, mga kapatid. Oo, paldong-paldo na, right? But our gold, mga kapatid, that we look forward, not the gold that made by the hands of men, amen? It is made by the hands of the Lord, amen? You see, mga kapatid, we look forward for that gold. Ang bihira. Di mo ba ini-imagine, mga kapatid, nandyan, sabi ng Bible, ang mga gates ay gawa ng perlas. Pagtira. Okay? Unang kikita mo talaga naman dyan, oh. Ay, dito yung ninanakaw, tinitik-tik, di ba ba? Amen? Pero dito makakita mo yung dadaan ng big ginto, transparent. We look forward on that goal, amen? Praise the Lord, we're excited. Kaya we're excited about what you're doing. That must be our eyes, amen? Doon dapat nakatingin ang ating mga mata bilang mga soul winners. Hindi yung hirap. Hindi yung pasakit. Kasi yung doon ka tumingin, mga kapatid, mali-discourage ka talaga. Tumingin tayo sa mga bagay na inilagay ng Diyos sa ating unahan. Amen? Kaya don't look backward. Don't look sideward. Kaya but look forward. Amen? Doon tayo laging tumingin, mga kapatid. Kaya sa pinapagawa sa atin ng Diyos. Hindi yung gagawin mo, yung gusto mong gawin, kundi kung anong gustong gawin, gusto ng Diyos na gawin mo. Yung dapat ang titingnan natin bilang mga soul winners. Amen? Praise the Lord. Amen. Salamat po sa Panginoon for the devotion this morning. Okay? The eyes of a soul winner. Amen? Okay? Pag-aralan natin the senses. Okay? Yung soul winner. Yung ating mag-aralan. Okay? The senses of a soul winner. Ngayon po yung the eyes. Susunod naman ay the nose. Diba? Oo, the senses. Pag-aralan po natin, mga kapatid. Praise the Lord for the word. Amen? Okay, sige po, tayo po magsitayo, tayo po manalangin. Salamat po sa mga naka-tune in ngayong umaga and join for the soul winning this morning. Sino ba mga to? Shoutout nga natin, baka sakaling padala sila ng stars. Okay, shoutout natin para bawat shoutout ay 50 stars. Wow. Binis Bernas, Ma'am Gigi Soriano, Chris Magaway, Lisette Magaway. Okay, Joy Saking, at saka si Ma'am Jam, Sigan Fernandez. Yan po. Ang ating pong shout out ay 50 stars. Wow. Ang katumbas po niyo. Okay, na manalangin, dakilang Diyos, salamat po ngayong umaga sa blessing of your word po, Panginoon, na pong napag-aralan. I-bless niyo po ang aming pong paghayo po, Panginoon, sa aming pong area na pupuntahan, bawat tahanan, nakakatukin, bawat tao nakakausapin. Kayo po, Panginoon Ama, ng Espiritu ang siyang kumilos, una sa amin, magbigay sa amin po, Panginoon, ng wisdom sa pangangaral ng inyong pong salita, magligtas kayo ng mga kaluluwa, ng mga prospects, ng mga bisita po, Panginoon, na makakadalo sa araw ng bukas po, Panginoon, ay pong karupahan ng bahay. Pagin niyo pong instrumento, ang bawat isa, sa watlapay, dalangin po namin niling sa pangalan ng Panginoon Jesus.
Amen. Si Leomar Alayban daw din po ay nanonood, kaya dagdag na ng 50 stars. Okay? Praise the Lord. Magpuro tayo dito. 1, 2, 3. Tama tayo, 1, 2, 3. Ang gagawin po natin yun ay mag-iway-walay tayo. Iatid ko yung mga pupunta sa Karita, may papalong kayo, tapos yung sa uga. Ay, i-tip ko doon. Para doon po kayo mag-separate ng palupa. Okay, so yun po. What's here from Sister Ness? Ay,